this is addressed to anyone from the scene. Okay, one of the pillars of ISA is open-minded and principled leadership. Okay, and you have made it very clear to us that you believe that student involvement, especially activism, comes at a spectrum, at different forms. Okay, now because of this, I would like to ask, what would make you join a rally? What kind of issue, what kind of cause would make you join a rally all in the sense of being open-minded? Simple lang naman ang nasagutan dito. For this one, what would make us join a rally? Well, basically, if we see merit in that cause, then we are going to join that. If we see that this is the only way to actually attack that cause, then we will, of course, help in promoting and fighting for that, right? However, if we see again that there are also alternative ways that we can take simultaneously with that, then why not? Di ba? Ginagawa po tayo eh. Then gagawin po natin yun. At through that, we can ensure that we can achieve that goal better and more effectively. So, yun. Okay, so it's actually very clear also that their class is really for the students. What if the clamor to rally comes from the students themselves? As we have seen, the clamors might be coming from them. Regarding the budget, we actually, most of us will start them to join the rally. So, it is one issue of the university that we are gone. Dahil sa amin nga, sinasabi namin sa isa, kapag we find merit in this kind of cause, then why not? Eh, sino ba naman dito sa CMC at sa Universidad ng Pilipinas na gusto na bawasan ang budget ng ating universidad? Kaya kami sa isa, nakiisa kami sa ayaw po sa budget ko. Okay. Ayan, sobrang init dito sa OD at talagang hot ang ating hot off the grill, no? Pero nasa round 3 na po tayo. So, nasa round 3, meron ba kung yung talong ng bayan, ito ang mga tanong mula sa inyo, sa inyong mga kandidat. Yes. So, may pangyayari yan, bilang kasi wala na rin tayong oras, 4 na katanungan lamang po ang meron sa round 3. Dalawa po dyan ay live galing po sa inyo at meron po kami mga pinasang papel kanina, dalawa rin po ang pupunutin natin dito. Ang mechanics naman po, kung sino po ang tatanungin ng party or candidate, meron siyang 1.5 minutes to answer, and kung meron po gusto mag-react, meron po siyang 1 minute to react. Malinaw po ba? Okay. So, mag-entertain po muna tayo ng unang question from the audience. Sa ating lahat, ako si Mars Palaligan, isang correspondent po ako ng DNP dito ngayon sa pong freshman. So, ang tanong ko po ay naka-address sa kahit sino po sa partido ng isa. Bilang isang freshman po, lumawag po ako sa Agkilos noong November 23, 2010 para sa pagkondena ng kawalan ng justice na nabibigyan sa 58 na matay na journalist. So, nabagin niyo po kanina na pag may nakikita kayong merit sa isang pagkilos, isasama po kayo. Wala po ba kayo nakikita merit doon sa magitan ng massacre? Dahil napapansin ko po na hindi po lahat kayo ay sumama doon or yun lang po napansin ko talaga na wala po akong masyadong nakita sa isa na nakilala po dun sa magitan ng massacre protest. Yung naman po. First of all, this is not an issue of numbers, but this is an issue of representation. So, ako po, personally, nandiyan ako sa rally for Magitan ng Massacre. So, masasabi ko po na ang isa, even though hindi pa ako member ng isa, at meron ay nandito na ako, nandun din sila. Bilang marami pong
nasabi ka din, dun sa nasabi protest, dun sa nasabi customer, yun na lamang po. So, ang sabi niyo po kanina, kapag meron kayong issue na malaki at nang merit ng inyong participation, pupunta kayo. Pero bakit sabi nga po ng nagtanong na hindi naman po niya na kayo nakita lahat. So, isa-isa lang po talaga sa kanila, hindi sila nakikilaw sa collective action and condemning the Maguindanao Massacre. At kung sa Sandy po yan, tayo po ay nakapag-unayan sa ating college secretary, sa ating team. I don't know. There's recording pa rin. So, sana hanggang matapos. Ayan. So, second question na po. And, magunit po tayo. Ang question is general sa dalawang partido. Ano ang weakness ng kabilang partido? Kahit sino pa pwede sumagot. Nag-overtime. I think kinaya din. Sorry, gutom na po ako. Ang weakness po na nakikita ko sa stand UP po ngayon ay less open-minded po sila kaysa less of accepting sila sa mga ibang ideolohiya. Ang nakikita ko po ay meron po kasi talagang framework na sinusunod na nakikita ko sa mga sinasabi na stand UP na kaya naman po na yung other opinions, there are other opinions about this and there are merit and other opinions about such issues. So yun ang po yung nakikita ko na sana naririnig nila yung mga boses ng mga ibang tao na hindi lamang ayun po, na hindi na naririnig nila but ang lahat ng sides, hindi na po nila tinitingnan ng isang bagay na within one framework. Katulad nga po na sabi ng journalism student, ng journalism representatives nila na kapag nagsusulat kayo, hindi lang meron na po talaga kayong ilalagay na view sa mga sinusunod. Yung po yung nakikita kong weakness. Dahil kailangan po pag naguhulat po tayo, lahat po ng perspectives ay nakikita ng mga tao para sila mismo. Ang tunay na pinapanigan ng bawat estudyante, yun lamang po. Yun din po, yung sa pagiging open-minded, no? Hindi, ganito na lang. Tinitira niyo po na isa lang yung pananaw namin. At yung ito po, sabi niyo na Pagay Santos, ang problema ng ating bayan ay tayo ay may kapong makasarili, maka-Amerikano at maka-daigdig. Ang stand UP po, ang perspective lang naman namin ay makatao. At hindi ko po mas dito pagiging makatao na ito pong perspective namin, pinaglalaban lang naman namin yung karapatan. Kung alam mo na yung mga journalists ay pinapatay at ito yung industriya na papasukan natin, hindi ba dapat ay ipaglaban natin yung karapatan sa malayang pamamahaya? Kung alam mo na binabakasan yung budget natin at ito ay karapatan natin, hindi mo ba dapat ipaglaban yun? So, makatao lang naman po, makatao, maka-estudyante lang naman yung perspective namin at hindi ko nakikita ko anong mali doon. I would now like to answer ng Senator. So, nakikita namin problema sa ISA is it is student-centered. Kung babatayin naman yung Constitution, kung dapat binabasa natin, no, na dapat alam natin na sa history ng Student Council, hindi ito naging student-centered dahil ito ay binuo ng collective action with the masses. Kaya we at Stand Up, we believe that the Student Council was a mass-oriented muna na dapat alam natin kung ano nangyayari hindi lang sa UP, kundi sa labas ng UP, ay pro-student kami at pro-people. Ayun lang naman. Okay, we would now like to get the floor to Isa to react.